Mga buwisit talaga! Sitang! Nasaan ka na naman ba? Kasasabi ko lang sa inyo, huwag niyo akong ginagalit eh! Ang simple-simple ng pinapagawa ko! Hindi niyo pa magawa ng tama! Maro! Nasaan ang ate mo? Chang, wala po si Ate Sitang. Hindi pa po dumarating galing sa bayan. Peste talaga yung ate mo. Baka naman kasi lumalandi na yun sa bayan. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating. At ikaw naman, Maro, natapos mo na bang pinag-uutos ko sa'yo? Katatapos ko po lang po. Tia Matutina. Oh, kanina mo pa tapos. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Akala mo ba matatakasan mo ang gawaing bahay dito, ha? Hindi naman po sa ganun, Tia. Sasabihin ko naman po sana kaagad sa inyo. Kaya lang po may ginagawa ka po kanina. Kaya hindi ko po agad nasabi sa inyo. Puro kadahilan. Pareho lang kayo ng ate mong tamad. May iba pa po ba kayo pag-uutos sa akin, Chang? Aba, syempre meron. Anong akala mo? Hahayaan kitang walang ginagawa? Halika, sumunod ka sa akin. Ikaw ang bantay ng tindahan sa labas. At ito ang tatandaan mo, ha? Huwag kang mangungupit. Kundi, malilintikan ka sa akin. Oo po, Chang Matutina. Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Naiiyak na napatangula lamang ang binatilyong si Maru sa kanyang stepmother na si Matutina. Halos 2 taon na itong kinakasama ng kanilang amang si Pakito. Simula nang mamatay ang kanilang ina dahil sa cancer, ibinuhos ni Pakito ang kanyang buhay sa trabaho at sa pag-aaruga sa kanilang magkapatid. Ngunit isang araw, umuwi si Pakito na may kasamang isang magandang babae, si Matutina. Sa tuwing kaharap nila ang kanilang ama, napakabait at maalaga si Matutina. Subalit, sa oras na umaalis si Pakito, doon lumalabas ang tunay na kapangitan ng ugali ng babae. Inaalila nito si Maro at ang kanyang ate na si Sitang na siyang madalas pagdiskitahan. Katulad na lamang ng araw na yun, galit na galit si Matutina dahil wala pa rin si Sitang. Hindi nagtagal, umalis ito upang pumunta sa inuman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sakto namang dumating si Sitang mula sa bayan. Ayos ka lang ba, Maru? Bakit parang galing ka sa pag-iyak? Pinagalitan po kasi ako ni Tia Matutina eh. Galit na galit siya sa akin. Inahanap ka niya kanina. Ganun ba? Pasensya ka na, Maru. Hindi ko kasi kaagad na ipaubos yung paninda kong mga gulay. Ayos lang, ate. Sanay naman ako Tia Matutina. Nasaan na nga pala si Tia? Ayun, pumunta naman sa sugalan. Alam mo naman yun, kapag ganitong oras, sa sugalan talaga diretso. Ay, sa bagay. Wala namang pagbabago sa kanya. Bukod sa masama na ang ugali, sugarol pa. Hindi ko nga alam kung bakit nagustuhan siya ni Itang. Sinabi mo pa, ate. Sobrang bait ni Inang, tapos pinalitan lang ni Itang ng kasing pangit ng ugali ni Tita Matutina. Wala na tayong magagawa, Maru. Nariyan eh. Napailing na lamang si Maro. Tunay na mabait si Sitang, palaging positibo sa buhay. Kaya kahit gaano kapangit ng pag-uugali ni Matutina,
tahimik niya lamang itong pinagtitiisan. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin umuwi si Matutina. Nasa sugalan pa rin ang babae. Nakalaunan ay nauwi sa inuman kasama ang mga barkada nitong pawang mga basagulero, tsesmosa at iba pang may masasamang ugali sa buong baryo. Gayon ang uri ng mga kaibigang nakakahalubilo ni Matutina. Inom pa tayo. Hanggang sa mag-umaga, si Matutina ang taya, di ba? Matutina! Ayaw nga pala. Tamang-tama. Sigurado matambok na naman pitaka nitong si Matutina. Mukhang kasasahod lang ni paring Paquito Dios. Kayo talaga, oo. Inuuto nyo na naman ako eh. Pero sige, ako ang taya sa buong durasyon ng inuman natin. Iba ka talaga, Matutina. Hindi ka lang maganda at sexy. Matambok rin, oh. Ano ka ba, Pakloy? Iba naman yung hinahawakan mo eh. Baka mamaya may makapansin sa'yo habang hinihimas mo yung puwetan ko. Wala na. Lasing na mga yan. Tingnan mo nga, oh. Halos hindi na nila maimulat ang kanilang mga mata dahil sa kalasingan. Pansin ko nga. Pero ano pa? Mamaya. Ano ba? Mamaya na yung kamanyakan mo. Uminom muna tayo ng marami. Miss na miss ko ng alak eh. Ako ba? Hindi mo ba ako na-miss, ha? Gago, magsipilyo ka muna. Nakita ko pa yung daw ng malunggay na nakasingit dyan sa ngipin mo. Ano ka ba naman? Elte yan. Ay, ewan ko sa'yo. Ay, ano ba, Pakloy? Ang likod ng kamay mo eh. Tabi-tabi kasi sa Kanina nasopitan ko lang yan. Ngayon ay naku, ano ba? Iba na yung kinahawakan mo eh. Pagbigyan mo na nga ako. Sige na. Miss na miss Ano na ba kita naman? eh. Ay, naku, sige na nga. Sige na nga, ang kulit mo. Bibigay ka rin naman pala. Ay, Ipakipot ka pa. Sige, mabilisan lang ha. Tapos, balik agad tayo. At gustong-gusto ko talagang uminom. Oo nga eh. Halika na. Paano tayo matatapos kung hindi pa naman tayo nag-uumpisa? Ikaw talaga. Mabilis na hinila ni Pakloy si Matutina sa likod ng bahay ng kanilang kapitbahay. Wala silang pakialam. Kahit sako lamang ng palay ang kanilang ginamit ng pansapin sa kanilang mga likod, matapos ang kanilang ginawa, muli silang bumalik sa inuman. Hindi naman sila napansin ng kanilang mga kainuman dahil languna ang mga ito sa alak. Likas na ang pagiging lalakero ni Matutina. Hindi lamang si Pakloy ang nakasama niya sa kama o kahit saan mang lugar. Marami na ang dumaan sa kanyang buhay bago pa man niya naging asawa si Paquito. Sa katunayan, nakuha siya ni Paquito mula sa isang nightclub sa Maynila. Dahil paniwala si Paquito na kaya at handang magbago ni Matutina, tinanggap niya ito bilang asawa, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, patuloy pa rin si Matutina sa mga panlalalaki at pagsusugal. Kinabukasan, umuwi si Matutina na masakit ang ulo at gaya ng nakasanayan. Ang magkapatid na sina Sitang at Maro ang muling napagbubuntungan ng kanyang galit. Mga walang kwenta kayong magkapatid! Wala man lang kayong nilutong masarap na pagkain? May gulay na gabi naman po dyan, Chang. At saka po tuyo. Maldita ka talaga! Anong akala mo sa akin, baboy? Bakit ako kakain ng gulay na yan, ha? Alam nyo, kayong dalawa, wala kayong pakinabang sa akin. Wala po kasi kaming pera, Chang. At anong gusto niyong palabasin ngayon, ha? Inubos ko ang perang padala ni Paquito? Nasa iyo naman po talaga ang padalang pera ni Itang, hindi po ba? Ate, Chang, huwag mo naman sampalin si Ate Sitang. Bakit? Gusto mo rin, ha? O sige, hetong sampal ko! Ha?
Aray ko! Tama na! Tama na, Chang Matutina! Huwag mong sasaktan ang kapatid ko. Ang gaan talaga ng kamay mong manakit. Aba, oo naman. Lalo na't pinapainit yung ulo ko. Kayong dalawa ha. Kapag hindi ako nakapagpigil sa inyo, palalayasin ko kayo! Bahay namin to! Wala kang karapatang palayasin kami! Marunong ka nang sumagot. Anong akala mo? Palalagpasin ko yung pagsagot-sagot mo sa akin? Halika dito. Ipapakita ko sa'yo kung sino ang masusunod sa pamamahay na to. Bitiwan niyo Halika po ako, dito. Chang! Bitiwan niyo po ako! Huwag niyo po ako hilahin! Ipapakita ko sa inyo ang batas sa bahay na to. Ay ako! Bitiwan niyo po ako! Bitawan mo ang kapatid ko! Aray ko! Tatakbuhin kitang Ang buhok ko maldita! po! Sabi, bitawan mo si Maru! Itinulak ni Matutina palabas ng bahay ang magkapatid na sina Sitang at Maro. Umiiyak si Maro habang hawak ang kanyang buhok. Malakas na hinila ng babae. Pagkatapos ay mariin silang pinagsarhan ng pinto. Napaiyak na lamang ng gusto si Maro nang biglang bumuhos ang malakas na ulan para silang mga basang sisiw sa labas ng kanilang sariling bahay. Alam nilang kahit magpumilit pa silang pumasok, hindi sila pagbubuksan ni Matutina. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa iba pa nilang kamag-anak, ngunit wala ni isa ang tumulong sa kanila. Galit ang mga ito sa kanilang ama dahil sa paniniwalang ito raw ang paborito ng kanilang mga yumaong lolo at lola noong nabubuhay pa ang mga iyon. Wala rin silang matakbuhan sa panig ng kanilang ina sapagkat taga Surigao ang pamilya nito, kaya wala nang ibang mapupuntahan sina Sitang at Maro. Wala nang ibang masasandalan. Aling Isang, palood nga ako. Unlimited call? Heto ang cellphone. Type mo na lang dyan ang number mo. Akin na. Oh, 50 pesos lang yan Hayan ang number ko. Pakibilisan lang, Aling Isang ha. Kailangan ko pa kasing tawagan si Pakito Matutina, hindi ka ba naawa sa mga anak ni Pakito? Nakita ko ang ginagawa mo sa kanila kaninang umaga ha. Basang-basa ang magkapatid sa ulan. Isang, wag kang pakialamera sa kung paano ko palakihin ang mga anak ni Pakito. Aba, ay ang titigas ng mga ulo ng mga yan. Akala nyo lang mababait. Pero nuknukan ng kapangitan ang ugali. Hindi lang yon. Sinasagot-sagot pa ako na magkapatid na yan. Kaya ayon, ginawan ko ng paraan habang maaga pa bago lumala. Ay, pero hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa magkapatid na yan. Lalo na noong nabubuhay pa ang kanilang ina. Ano ba ang gusto mo, Isang? Hukayin ko pa sa libingan ang kanilang ina upang siyang magdisiplina sa mga anak niya? Ay, sus Mariosep ka naman, Matutina. Nagsasabi lang naman ako. Kasi kilala ko ang mga anak ni Pakito. At Madel, mababait na mga batang yan. Pwes, hindi na sila mabait ngayon. Humahaba na ang sungay nila. At tsak, baka mas marunong ka pa sa akin. Ako ang stepmother nila. Ako ang kasama nila sa bahay. Kaya ako nakakaalam kung pangit ang ugali nila o hindi. Ay nako, isend mo na nga yung load ko para matawagan ko na si Pakito. Abay, bayad muna bago mag-send. Ay nako, sigurista. Akala mo naman itatakbuhan. Oh, ayan, keep the change. Akala mo naman kung ang laki ng sukli. Hoy, nahiya naman ng 10 pisong sukli mo. Hindi napigilan ni Isang ang mapairap sa kawalan. Kilala niya ang pamilya ni Pakito. Maayos ang pagpapalaki nito sa mga anak, lalo na noong nabubuhay pa ang yumaong asawa. Ngunit nang muli itong mag-asawa, unti-unting nagbago ang buhay ng dating masayang pamilya. Usap-usapan sa baryo ang kamalditahan at ang pangit ng ugali ni Matutina. Ngunit wala naman handang tumulong
o magsumbong man lamang kay Pakito tuwing umuwi ito galing Maynila. Nasusuhulan din kasi ni Matutina ang mga tao. Palagi itong nagpapainom sa tuwing may ipinadadalang pera si Pakito. Samantala, isang araw, biglang umuwi si Pakito mula sa Manila. Bagay na labis na ikinagulat ni Matutina. May kasama rin itong isang binata at ipinakilala ni Pakito bilang pamangkin niya sa pinsan na nais magbakasyon sa kanilang probinsya. Mahal? Ay bakit hindi mo naman sinabi sa akin na darating ka pala? Ikaw talaga oo. Sana sinabi mo nang sa ganon, nasundo kita sa terminal. Hindi na kailangan, mahal. Ayoko maabala ka pa. Siya nga pala, nasaan ang dalawang bata? Hindi yata sila nakikita. Ay dako, mahal. Inutusan ko muna sila saglit. May pinabili ako sa kanila. Uuwi din ang mga yon. Ganun ba? Siya nga pala itong si Erwin, pamangkin ko. Sa pinsan kong si Rico. Magbabakasyon siya rito sa atin at dito muna siya tutuloy sa bahay. Magandang umaga po, Auntie Matutina. Ha? Ay, magandang umaga din sa'yo, Erwin. Ang gwapo naman ng pamangkin na to ni Pakito. Mistiso. Ang tikas din ng katawan. Namumutok ang muscle sa kanyang braso. Mahal, bakit po bungay-bungay ka? May pagkain ba tayo dyan? Gutom na kami ni Erwin. Meron. Halika kayo dito sa kusina at ipaghahanda ko kayo ng makakain. Salamat, mahal. Halika na, Erwin. Masarap magluto ang Auntie Matutina mo. Tiyak kong mapapasarap ang kain mo. Tama-tama po, Tito Pakito. Gutom na talaga ako eh. Hindi napigilan ni Matutina ang mapakagat sa labi habang palihim na tinitingnan ang matangkad, gwapo at matipunong pamangkin ni Pakito, si Erwin. Siya ang tipo ng lalaking kinahihiligan ni Matutina. Kaakit-akit at matikas ang pangangatawan. Gwapo rin naman si Pakito, kaya nga nahumaling siya dito noon. Bukod sa mabait, responsable, madiskarte at masipag, may taglay din itong kagwapuhan. Ngunit para kay Matutina, hindi sapat ang iisang putahe lamang. Hindi siya kontento sa iisang lalaki. Gusto niya ng paiba-iba. Lumipas ang ilang oras na masaya ang kanilang pag-uusap hanggang dumating ang magkapatid na sina Sitang at Maro. Lihim na napaismid si Matutina sa dalawa. Mula noon, bantay sarado niya na ang bawat galaw ng magkapatid. Sinisigurado niya na hindi magkakaroon ng pagkakataon na makapagsumbong sa kanilang ama. Nahalata naman kaagad na magkapatid ang ipinapahiwatig ni Matutina sa kanilang magkapatid. Kumusta naman kayo dito, mga anak? Hindi niyo ba binibigyan ng sakit ng ulo ang tiya Matutina ninyo? Nako, hindi po, Itang. Hindi po namin binibigyan ng sakit ng ulo. Katunayan nga po, siya po yung... Pakito, mahal, halika na muna sa kwarto natin. Alam mo, miss na miss kita. Gusto sana kitang makausap na tayong dalawa lang. Pwede ba yun, mahal? Oo naman. Kaya lang gusto ko pa sanang makausap itong dalawa. Makakapaghintay naman sila eh. Tsaka, alam kong naiintindihan naman nila, miss na kita. Hindi ba, mga anak? Lalabas po muna ako. Ako rin po. Anong nangyari sa dalawang yan? Matutina, may problema ba kayo dito sa bahay nang hindi ko alam? Ayoko na sana magsalita tungkol dyan, mahal. Bakit? Ano bang meron? Nasasaktan lang naman kasi ako dahil akala ko tanggap ako ng dalawa mong anak.
Hindi pa rin pala. Madalas ko kasi silang marinig na mag-usap tungkol sa akin. Ayaw nila sa akin, Pakito. Hindi nila ako tanggap bilang stepmother nila. Mahal, baka naman nagkakamali ka lang. Alam ko medyo nahihirapan ang mga bata noon na tanggapin na nag-asawa na ako muli. Pero nakita ko naman na bago ko kayo iwanan patungong Maynila, maayos ang pagsasama niyo dito sa bahay. Yun din ang akala ko, Pakito. Pero nung umalis ka na, doon na lumabas ang tunay nilang salubin tungkol sa akin. Ayaw sa akin ng mga anak mo. Madalas nga, sinasagot-sagot nila ako eh. Pero hinahayaan ko na lang dahil ayokong mas lalong lumayo ang loob nila sa akin. Ano? Kung ganun, hindi na yata tama yan. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko silang dalawa. Mahal, pakiusap ko lang sa'yo. Huwag mo sana silang kakausapin na kayong tatlo lang. Dapat kasama ako. Bakit naman, mahal? Natatakot kasi ako na baka baliktarin nila ako sa'yo. Ano? Naiintindihan mo naman ako, di ba? Siyempre, mga anak mo pa rin sila. Mas mahal mo sila kaysa sa akin. Sino ba naman kasi ako sa buhay mo? Pangalawang asawa mo lang naman ako. Matuti na hindi totoo yan. Pareho ko kayong mahal. Walang kulang at walang mas nakahihigit. Pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo. Dahil pamilya ko kayo. Lihim na napangiti si Matutina nang mapansin niya kung paano nag-iba ang mood ng kanyang asawa. Gustong-gusto niyang sirain ang pagsasama at relasyon ng mag-ama. Samantala, natunugan ng magkapatid na sina Sitang at Maro na unti-unti silang sinisiraan ng kanilang madrasta sa kanilang ama. Lalong tumindi ang kanilang hinala nang kausapin sila nito kinabukasan. Nasa tabi ni Pakito sina Matutina. Matalim ang tingin sa kanila. At suwing tatapunan siya ng tingin ng kanilang ama, agad namang ngumingiti si Matutina ng matamis sa magkapatid. Wari, isang mabait na ina sa paningin nito. Wala nang nagawa sina Sitang at Maro. Bantay sarado ni Matutina ang kanilang ama at unti-unti silang nawawala ng boses sa sarili nilang bahay. Nakakainis talaga si Chang Matutina. Nilalaso niya ang utak ni Itang. Nakita mo bang ginawa niya, Ate Sitang? Hindi niya nilulubayan si Itang. Lagi siyang nakabuntot. Pansin ko nga rin eh. Sinungaling siya. Sobrang sinungaling. Kung ano-anong pinagsasabi niya kay Itang. Kailangan makausap natin si Itang. Palagi siyang nakabuntot eh. Kahit saan magpunta si Itang, naroon din siya. Mukhang malalim ang pinag-uusapan niyo, pinsan ah. Kuya Erwin, ikaw pala. Akala ko pumunta ka sa sayawan. Oo nga kuya, bakit narito ka pa? Di na ako tutuloy. Boring naman ang sayawan. Wala naman ako nakita mga babaeng dumayo. Maaga pa kuya, hintayin mo lang, may darating din yan. Huwag na. Tinatabad na ako eh. Ano nga palang pinag-uusapan yung dalawa? Tungkol po sa stepmother namin na sinungaling. Ha? Si Auntie Matutina? Oo kuya, nilalaso niya ang utak ni Itang. Sinisiraan niya kami ni Maru. Ganun ba? Naniwala ba si Tito sa kanya? Mukhang naniniwala sa kanya si Itang. Kinakausap kami ni ate kanina. Balakan sana namin magsumbong. Kaya lang palagi siyang nakabuntot kay Itang. Akala ko pa naman totoong mabuting tao yan si Auntie. Hindi pala. Hayaan nyo. Tutulungan ko kayong mabunyag ang lihim ng babaeng yan. Ano gagawin mo kuya? Naniniwala ba kayo sa kulam? Kulam? Marunong kang mangkulam? Joke lang. Kayo naman ang bilis yung maniwala. Basta, hayaan nyo. Tutulungan ko kayo.
Just watch and learn. Nagtinginan ang magkapatid bago napangiti sa sinabi ni Erwin. Hindi nila inakala na may pagkapalabiro pala ang binata. Hindi nila ito masyadong kaklose noon. Hindi nila kaedad si Erwin at ikalawa, magkalayo ang lugar na kinalakan nilang magpinsan. Ngunit nang makausap nila at makabanding sila, mabilis na nabuo ang pagkapalagayan ng loob nilang tatlo. Hindi na rin nila gaanong binigyan ng pansin ang sinabi ni Erwin sa kulama sapagkat hindi nila naisip na may alam nga ito pagdating sa ganoong bagay. Lumipas pa ang mga araw hanggang dumating ang panahon na kailangan ng bumalik ni Paquito sa Maynila. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Erwin na nais muna nitong magpaiwan sa kanilang bahay. Kung maaari dahil gusto pa raw nitong magbakasyon ng matagal bago bumalik sa lungsod. Wala nang nagawa si Paquito kundi ang pumayag. Naisip din niyang mas mabuti iyon na may kasama ang kanyang dalawang anak at si Matutina at may isang lalaking maiiwan sa bahay habang wala siya. Mabuti naman at nagpaiwan ka dito, Erwin. Akala ko talaga sasabay ka kay Paquito pabalik ng Maynila. Nako auntie, marami pa po akong gustong gawin dito eh. Tsaka gusto ko rin po makabanding yung dalawa kong pinsan. Matagal ko rin kasing hindi nakajamming yan eh. Ganun ba? Paano naman ako? Ayaw mo ba akong kabanding? Siyempre naman auntie. Gusto ko kayong makabanding. Tsaka gusto ko malaman kung anong nagustuhan nyo sa tito ko. Marami, Erwin. Gusto mo bang isa-isahin ko sa'yo? Or gusto mo ng demonstration? Anong klaseng demonstration po ba? Entertaining po ba? Mabilis po kasi akong maboard eh. Aba, mukhang palapan. Auntie, alis muna ako ah. May bala kasi akong dalawing bebot eh. Ha? Naku, Erwin, huwag ka na munang umalis. Dito ka lang. Ipaghahanda kita ang pagkain mo. Ano bang gusto mo? Anong specialty mo, auntie? Huwag mo akong hahamunin. Mas masarap pa ako kaysa sa specialty ko. Hindi ako madaling maniwala, auntie, sa mga sabi-sabi. Gusto ko, patunayan nyo. Ha? Putahe pa ba ng ulam ang pinag-uusapan natin dito? Bakit? May iba pa tayong pwedeng pag-usapan, auntie? Wala na. O sige, ipagluluto na kita ng specialty ko. Lihim na napangiti si Erwin habang sinusundan ng tingin si Matutina. Halata ang pagkailang ng babae. Kilala niya ang mga babaeng katulad ni Matutina. May edad na, pero naghahanap pa rin ng aliw sa iba't ibang lalaki. Alam niyang gusto siya ng babae. Napansin niya kaagad ang pagnakaw ng tingin nito sa kanya noong unang dating pa lamang niya sa kanyang tito Paquito. Samantala, katulad ng sinabi ni Matutina, may ipinaganda nga siya nito ng ulam na specialty daw nito. Kaagad nitong inihain iyon sa kanya. Kaagad din niyang napansin ang pagpapalit nito ng damit mula sa t-shirt. Naka-strapless na lamang ito at halos malaglag na dahil wala naman halos hinaharap. Maliit lang kasi ang dibdib nito. Pero bumawi na lamang sa laki ng puweta nito na halos pumudok na ang maiksing short sa sobrang laki ng pag-upo nito. Mukha tuloy nakatuwad tuwing nakatalikod ito. Erwin, tikman mo ang luto ko.
Masarap yan. Heto. Ipagsasadok kita sa pinggan mo. Sige na nga po, auntie. Titikman ko na. Ayos ka lang ba, Erwin? Gusto mo ba ng tubig? Bakit bigla kang naubo ko? Oo, tubig. Bigyan mo ko ng tubig. Heto ang tubig. Uminom ka muna. Bakit parang tila nagkakandara pa kayo? Langya, pangit ng lasa. Ang sarap nitong... ang sarap po nitong niluto mong dinuguan, auntie. Anong dinuguan? Kaldereta yan, Erwin. Kaldereta ito? Hindi ito dinuguan? Bakit po brown at ang kulay po ng sarsay parang dinuguan? Ano ka ba? Nilagyan ko kasi ng toyo. Alam mo na, para maiba. Ganun ba, auntie? Kakaiba nga po ang lasa. Bukod tangi. Tapos na po akong kumain. Paano tapos ka ng kumain? Nakaisang subo ko ka pa lang. Wag na ho. Busog na talaga ako eh. Salamat na lang ho. Walang nagawa si Matutina. Lalo nang dumiretso sa Erwin sa banyo. Para itong hinabol na kung sinong nagmamadaling makapasok sa loob. Busangot na umupo si Matutina sa upuan. Sakto namang dumating ang magkapatid na sina Sitang at Maro. Dala ang mga pinamiling groceries. Sa inis ni Matutina, binalak niyang ipakain sa dalawa ang niluto niyang kaldereta. Nagkatinginan naman ang magkapatid bago nagdalawang isip na umupo sa mesa. Bakit nagtitinginan kayong dalawa? Kumain na kayo! Ubusin nyo yan! Huwag kayong magtitira kahit konting sasa ng kaldereta! Kaldereta po ito. Tiyo Matutina, bakit po ang itim ng sarsa? Huwag mo akong sinasagot-sagot ha? Gusto mo bang ibuhos ko yan sa'yo ha, Maro? Pasalamat kayo dahil ipinagluto ko pa kayo. Kainin na lang natin, Maru. Para makapagligpit na tayo at malinisan natin yung mga isda at gulay na binili natin. Mabuti. Bilisan yung pagkain ha. At hoy! Walang papasok ng banyo ha. Gagamit ako ng banyo. Dito lang kayong dalawa. Opo, Tiyo Matutina. Ate, titingnan ko pa lang yung luto niya, parang sumasakit ng tiyan ko. Maru, hindi pa nga natin natitikman. Hinuhusgahan mo na kaagad. Sige na nga, titikman ko na lang. Oh, bakit? Bakit? Anong lasa? Sandali nga, titikman ko rin. Ang sama ng lasa. Sobrang alat at lasang tutong. Ayaw nang kainin, ate. Kahit aso natin si Brownie, hindi kakainin yan. Ay, itapon na lang natin, bilis. Habang wala si Tia Matutina. Pagkatapos ay mabilisan nilang niligpit ang hapagkainan. Samantala, si Matutina naman ay may malawak ng ngiti nang tuluyan itong makapasok sa loob ng banyo. Wala itong pakialam kahit nasa kusina lamang ang magkapatid na Sitang at Maro. Para itong kating-kati na makapasok ng banyo. Ganun na lamang ang gulat ni Erwin nang mabungaran siya nito. Kasalukuyan itong naglalagay ng alkohol sa kamay nang bigla na lamang lumitaw si Matutina sa likuran ng lalaki. Auntie, ano ginagawa niyo dito sa banyo? Bakit pumasok ka rito? Alam mong nandito ako sa loob. Kaya nga ako pumasok kasi alam kong narito ka sa loob. Ikaw ha? Hindi mo nilak ang pintuan. Hinihintay mo siguro akong pumasok, no? Ha? Hindi auntie, ang kamay mo kung saan-saan ho dumanta po. Erwin, hindi mo naman siguro mamasamain kung sasabihin ko sa'yo ang type kita. Auntie, baka mahuli tayo ng mga pinsan ko ha. Hindi yan. Takot ang mga pinsan mo sa akin. Walang magtatangkang pumasok dito sa banyo. Sige na, Erwin. Naglalaway kasi talaga ako sa iyo
pagbigyan mo na ako. Eto, oh, Ano yan? towel ho. Anong gagawin ko sa towel na yan? Eh, sabi mo naglalaway ka sa akin. E di ipunas mo sa laway mo kasi hindi nyo matitikman to. Ano? Walang hiya ka? Ikaw pa tong tumanggi? Ikaw na nga itong pinasok ko dito sa banyo tapos tatanggihan mo ko? Pasensya na, ante. Pero hindi ako pumapatol sa makunat na. Excuse me po. Maglalagay lang po ako ng disinfectant. Antay-kate-kate kasi. Walang hiya ka, Erwin! Bastos ka! Hindi ako papayag na tanggihan mo ako! Eh, tinanggihan na nga kita eh. Anong gusto nyo? Ulit-ulit? Walang hiya ka! Hindi makapaniwala si Matutina sa mga sinabi sa kanya ni Erwin. Halos lumuha ang kanyang mga mata sa inis. Sa galit niya ay padabog siyang lumabas ng banyo. Nagtataka pa ang magkapatid na si Tang at Maro na kasalukuyang naglilinis ng isda nang dumaan sa harapan nila si Matutina. Nagdadabog na lumabas ang babae sa gate. Dumiretso ito sa tindahan ni Isang at bumili ng beer at chicharon. Sakto namang naruroon ang baklang si Lolita. Nagiinuman sila hanggang sa malasing si Matutinay. Dumating si Pakloy. Kaagad itong tumabi sa lasing na si Matutina. Alam niyo, may sasabihin ako sa inyo. Ano yun, Matutina? Nakita niyo naman siguro yung pamangkin ni Paquito, si Erwin. Ay, oo. Ang gwapo-gwapo nga eh. Anong tungkol sa kanya? Anong tungkol sa kanya? Heto, makinig kayo. Si Erwin ay hindi lalaki. Ano? Anong ibig mong sabihin? Bakla siya. Ano? Pareho ko? Ibig mong sabihin, kapederasyon ko siya? Nakakaloka? Type ko pa naman siya. Huwag ka nang umasa, Lolita. Kapareho mo ang hanap niya. Talong din, hindi mani. Matutina, mukhang lasing na lasing ka na yata. Gusto mo ihatid kita sa bahay niyo? Oy, Pakloy, nariyan ka pala. Hindi kita napansin agad. Nakakasakit ka naman ng feelings. Sa pogi kong ito, hindi mo agad ako napansin. Huwag mo nga akong atihan dyan. Hindi ka pogi. Mukha kang bayawak. Hoy! Huwag kayong mag-away. Pakloy, ihatid mo na nga yan si Matutina at mukhang wala ng direction eh. Ano ba? Kaya ko pang uminom. Halika na, iuuwi na kita sa inyo. Tumayo ka na dyan. Sige Sige? na nga. Tara na. Hoy, Lolita, maniwala ka sa sinabi ko sa'yo. Bakla si Erwin? Ang liit nung... Parang ballpen lang. Grabe ka, Matutina. Pati ba naman yun? Hindi kita kinakaya, girl. Parang bakla ka pa sa akin eh. Napailing na lamang si Lolita dahil sa mga sinabi ni Matutina. Si Pakloy naman ay mahigpit na nakahawak sa bewang ni Matutina. Walang pakialam ang lalaki sa mga pinagsasasabi ng babae. Alam naman kasi niya na hindi marunong makontento si Matutina sa iisang lalaki. Nasa isip na lamang ni Pakloy ay ang maka-score ng libre sa babae. Katulad ng sinabi ni Pakloy, ihahatid niya si Matutina pa uwi. Pero hindi sa bahay nito, kundi sa kanyang maliit na bahay. Pumasok sila roon. Panay pa ang pagsasalita ni Matutina. Halatang inis ito, pero walang pakialam si Pakloy. Iba ang pake niya kay Matutina. Hindi naman nakatanggi sa kanya ang babae.
bumigay din ito kaagad. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Matutina. Nagmamadali siyang nagbihis. Malamang sa bahay ni Pakloy siya nakatulog. Iniwan niya ang lalaking humihilik pa sa katre. Sa kabilang banda naman, inis na inis si Erwin dahil sa nalamang ipinagkakalat ni Matutina na isa siyang bakla. Kaya basid tuloy siya sa babaeng nililigawan niya. Auntie, mag-usap nga tayo. Bakit? Nagsisisi ka na ba na tinanggihan mo ko? Bakit naman ako magsisisi? Hindi ka naman nakapanghihinayang natanggihan. Abat, sumusobra ka na. Ikaw ang sumusobra na. Bakit mo pinagkakalat na bakla ako, ha? Alam mo, dahil sa ginawa mo, binastid ako ni Maria. Buti nga sa'yo. At saka totoo naman eh. Totoo ang sinabi ko. Sino ba namang matinong lalaki na tatanggi sa isang katulad ko? Wala pang lalaking umayaw sa akin, Erwin. Ah, ganun. Nasaktan ko ang pride mo. Pwes, ito ang tatandaan mo, Matutina. Magbabayad ka sa ginawa mong paninira sa akin. Pagbabayaran mo ang kasinungalingan mo. At anong gagawin mo, ha? Isusumbong mo kay Pakito? Erwin, kayang-kaya kitang baliktarin. Tingnan ko lang kung hindi ka itakwil ni Pakito. Hindi ka lang malanding matanda. Oh. Sinungaling ka pa. Akala mo ba hindi ko nakikita kung paano mo pinagmamalupitan ang mga pinsan ko? Huwag mo akong takutin, Erwin. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Hindi kita tinatakot! Binabalaan kita! Hindi nakakibo si Matutina. Para siyang natigilan sa sinabi ni Erwin. Kita ang galit sa mga mata ng lalaki. Galit na bunga ng paninirang ginawa niya rito. Ngunit kalaunan, hindi nagpatinag si Matutina. Pinanindigan niya ang mga binitiwan niyang salita at iginigiit na bakla nga si Erwin. Ang mas masakla pa, naniwala ang mga tao sa mga kasinungalingan ni Matutina, bagay na lalong nagpagalit kay Erwin. Isang umaga, kagigising lamang ni Matutina nang bigla siyang makaramdam ng pagsusuka. Ngunit ang ibinagtaka niya, kahit gaano niya piliting ilabas kung anuman ang nasa sikmura ay wala siyang maisuka. Unti-unti na siyang nanghina. Maya-maya pa'y napansin niya ang paglitaw ng mga pulang pantal sa kanyang balata. Ano ba yan? Ang katinong bulat ko. Bakit bigla na lang may lumito na mga pantal sa katawan ko? Ano ba yan? Saan galing ang mga to? Wala naman to kanina eh. Kati-kati. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na huwag kamutin. Ang mga pantal ko lumilitaw sa balat ko. Maro! Maro, puntahan mo ako dito! Maro! Bakit po, Tia Matutina? Ibili mo ako ng ointment sa tindahan? Bilisan mo! Ang kati-kati ng balat ko! Bakit po nangangati ang balat ninyo? Apamalay ko! Sa tingin mo, gusto ko na mangati ang balat ko? Hindi po. Yun naman pala eh! Kumilos ka na dahil hindi ko na kaya ang kati-kati ng balat ko! Ano ba? Bakit nakatuwa ka pa dyan? Bilisan mo na! Hindi niyo pa naman po ako binibigyan ng pambili. Kaya hindi pa ako umaalis. Piloso po ka talaga! Kung hindi lang ako nangangati, baka kasi nakalagatang maldito ka! Ay na pera! Bilisan mo! Opo, aalis na po ako. Kanina pa dapat! Ang kati-kati talaga! Ano bang nangyari sa akin? Wala naman ako nakain ng allergy ako. Teka, baka mamaya allergy na ako sa pakikipagbira-bira sa kama. Hindi pwede yun. Yun na nga lang kaligayahan ko, mawawala pa. Ang kati-kati talaga, bisit!
Patuloy sa pangangati ang katawan ni Matutina. Kumakalat din ang mapupulang pantal sa kanyang katawan. Kahit nilagyan niya ng ointment ang kanyang balat ay mas lalo pa yung nangati. Hindi lamang iyon, para din siyang nilalagnat sa sobrang init ng kanyang pakiramdam. Para siyang sasabog sa init ng kanyang katawan. Para bang may hinahanap siya na hindi niya malaman na kung ano. Sumapit ang hapon. Umalis siya sa kanilang bahay at unti-unting kumalat ang dilim sa paligid. Huminto si Matutina sa gitna ng daan nang hindi niya nalalamang dahilan. Sakto namang paparating si Pakloy. Kumakanta-kanta pa ito sa kalasingan. Napahinto ito nang may matanaw sa daan. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw. Teka lang. Si Matutina ba yan? Pero bakit siya nakatuwad sa gitna ng daan? Teka nga. Hoy, Matutina. Anong nangyayari sa'yo at bakit nakatuwad ka dyan sa gitna ng daan? Sandali. Bakit ganyan ang ungol mo? Tinutubol ka ba? Teka, parang ungol lang isang gutom na hayop. Walang hiya ka! Totoo ba itong nakikita ko? Patungo siya rito sa kinatatayuan ko habang nakatuwad pa rin. Matutina! Hindi magandang biro yan. Kating-kati ka na. Pwede na makitang dalhin sa talahiban. Bigla siyang nawala. Nagpalit agad yun. Naging isang malaking baboy. Tumutulo ang laway niya at susugurin niya ako. Aswang! Tulong! Mga kapitbahay! Kung may bahay man dito, tulungan niyo ako! Sinasalakay ako na aswang! Mga kapitbahay, may humingi ng tulong sa bandang yon. Tingnan natin! Dalan nyo! Sige! Tayo na! Tingnan natin mga kasama! Nilala pa ako ni Matutina! Dito! Sa bandang to! Mga kasama! Dalian nyo! Bakit walang lalaki sumunod sa atin? Bakit puro makakabandingan na nandito, ha? Ay, sus Mariusep! Si Pakloy! Narito ito sa kaganyang sikmura at mukhang kamamatay lang! Nakikita nyo ba ang nakikita ko? May isang napakalaging baboy! Sa unahan! Duwaan ang bibig niya! Diyos ko! May aswang dito sa baryo, Camille! At siyang pumatay kay Pakloy! Hanapin natin ang aswang! Kailangan mapaslang ang aswang! Hanapin ang aswang! Kailangan mapaslang ang aswang! Ipatawag natin si Kapitan! Kailangan nating mahanap at mabuksan ang aswang! Ay, Diyos ko! Nagkagulo ang mga taga-baryo ng Kamiling. Hindi makapaniwala sa lahat ng nasaksiang karumal-dumal na krimen. Kaagad na kumalat ang balita sa buong baryo. Inasikaso naman kaagad ang bangkay ni Pakloy. Ngunit kahit na ganon, hindi pa rin makapaniwala ang mga tao sa mga kababalaghang nangyayari. Samantala, mas pinili ni Matutina na manatili sa kanyang kwarto. Natatakot siyang lumabas ng bahay, lalo pat naaalala pa rin niya kung paano siya naggalit at nag-anyo at nilapa si Pakloy. Nagsusuka siya, ngunit mas pinipili niyang sumuka sa kanyang silid kesa ang lumabas. Sa kabilang banda, kahit paano'y nag-aalala sina Sitang at Maro dahil hindi pa rin lumalabas ng silid si Matutina.
Ano ate, gusto mo katukin na natin si Tia Matutina sa kwarto niya? Kaya lang bubulyawan lang tayo nun. Pero hindi pa kasi siya kumakain. Simula pa kaninang umaga, Maru. Baka mamaya kung ano na ang nangyari sa kanya. Kasi kahapon nung huli ko siya nakita sa banyo, nung inuutusan niya akong bumili ng ointment, parang may nangyayaring pangangati sa balat niya. Namumula nga eh. Talaga? Oo ate, medyo naaawa nga ako eh. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo ah. Tungkol ba saan yan, mga pinsan? Kuya Erwin, hindi pa kasi lumalabas ng silid si Tia Matutina. Nag-aalala na kami ni Ate Sitang. Hayaan nyo ng stepmother nyo. Lalabas din yan kapag gusto niya. Isa pa, bakit ba kayo mag-aalala sa kanya? Wala namang pagmamalasakit yun sa inyo. Kahit na po kuya, tao pa rin husit siyang Matutina. Kargo pa rin ang konsensya natin kung may masamang mangyayari sa kanya. Ano namang masamang mangyayari sa kanya ha, Aber? Sabi kasi nitong ni Maru, huling beses niya makita si Chang kahapon, parang may nararamdaman. Nangangati raw ang buong katawan niya, kuya. Hala, baka mamaya niyan kinukulam ng stepmother ninyo. Kuya naman, nananakot pa. May aso na nga dito sa paryo tapos may mangkukulam pa. Kayo talaga, napaka matatakotin ninyo. Sige na, hayaan nyo na lang ang stepmother ninyo. Lalabas na lang yun kung kailan niya gusto. Huwag niyo siyang pag-aksaya ng panahon. Tumango na lamang ang magkapatid sa sinabi ni Erwin sa kanila. Naisip nila na baka wala sa mood si Matutina na lumabas ng silid nito. Kaya naman, nagpasya na lamang silang huwag nang pansinin ang kung anumang trip ng kanilang malditang stepmother. Nang sumapit na ang gabi, maagang nagluto si Sitang. Balak niya kasing maaga silang matulog at magpahinga ni Maru para kapag naisipan ni Matutina ang lumabas ng kwarto, hindi na sila makapang-aabot pa. Mabilis nilang tinapos ang pagkain ng hapunan at pagkaligpit ng mga pinagkainan at mga kailangang ayusin. Pumasok na sila sa kanilang silid. Nang lumalim na ang gabi, biglang nagising ang magkapatid dahil sa malakas na kalabog sa loob ng kanilang bahay. Ate, napakalakas ng kalabog. Baka may nakapasok dito sa bahay natin, Maru. Baka pusa lang ate. Imposibleng pusa. Ang lakas ng kalabog na yun, Maru. Sandali, sisilipin ko dito sa siwang ng pintuan natin. Pero ate, natatakot ako. Baka mamaya may nakapasok dito sa bahay natin na aswang. Shh! Huwag kang maingay. Dito ka lang. At unti-unti akong sisilip dito kung saan nanggagaling ang kalabog na naririnig natin. Ano ate? May nakikita ka ba? Maru! Sa sahig! Tingnan mo! Patingin nga. Ate, ang daming dugo. Butas din ang bubungan natin ate. Narito ang aswang sa loob ng bahay natin, Maru! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng aswang. Si Kuya Erwin nasaan siya? Kailangan natin ng tulong ni Kuya Erwin. Hindi ko alam kung nasa si Kuya Erwin. Alam mo naman na palaging umaalis yun kaya wala tayong ibang mahihinga ng tulong kung sakali man. Ate, natatakot na ako. Ate, narito na ang aswang. Pilit yung pinubuksan ng pintuan ate. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ako papayag na mabiktima niya tayo. Sa bintana, dyan tayo dadaan. Bilisan mo! Buksan mo ang bintana, Maru! Oo ate. Ayan, nabuksan ng bintana. Ate! Narito ang aswang sa labas ng bintana! Ang aswang! Pilit niya hinihila si Maru! Bitawan mo ang kapatid ko! Aswang ka! Bitawan mo siya! Nabitiwan niya ako ate! Halika na! Lumabas na tayo dito sa bahay! Humingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay! Bilisan mo, Maru! Opo! Opo!
Tumakbo palabas ang magkapatid. Takot na takot ang mga ito, pero mas nangingibabaw sa kanila ang panalangin sa Diyos na sana'y huwag silang maabutan ng aswang. Nakarating sila sa gitna ng daan, malapit sa kanilang mga kapitbahay. Kumatok sila sa bahay ni Isang. Ilang beses silang kumatok. Bago lumabas ang matanda, kasunod nito'y si Erwin at ang apo ni Isang na si Maria. Sa takot ni Isang ay pinapasok nito si Maria sa silid nito. Hindi pa man sila nagtatagal sa labas ay nasundan na sila ng aswang. Pumasok na kayo dito sa loob ng bahay. Bilis! Nasundan kayo ng aswang! Oo, kuya! Teka, yan ang aswang. Nagpapalit siya ng anyo bilang isang malaking baboy. Tama ka, Sitang. Ang aswang din na yan ang lumapa kay Pakloy. Ito na ang katapusan mong aswang ka. Papatayin ka namin. Mga kasama! Mga kapitbahay! Huliin ang aswang na yan! Huwag nating hayaang makatakas ang aswang! Huliin yan! Hulihin yan! Hulihin natin ang aswang! Batuhin natin ang asin at ng pangontra! Tara! Sige! Batuhin ang aswang! Batuhin! Sandali! Hindi sapat ang batuhin lang. Kailangan mahuli natin ang aswang para malaman natin kung sino ang aswang na yan. Tama! Tama! Mga kasama! Tumatakas ang aswang! Sandali, habulin namin. At ikaw na bakla ka, huwag ka na kekembot-kembot pag nagsasalita. Habulin natin! Kailangan mahuli natin ang aswang. Tayo na mga kasama! Tugisin natin ang aswang! Tugisin natin! Tayo na! Patungo ang aswang sa gubat! Bilisan niyo mga kasama! Bago patuloy yung makawala ang aswang na yun! Ako bakla pero hindi ako kumikembot-kembot! Matigas ito! Hoy! Sumama ka na! Kuya Erwin, mag-iingat po kayo. Huwag kang mag-alala, pinsan. Hindi kami maano. Basta huwag kayong aalis ang bahay na ito ni Aling Isang. Opo, Kuya Erwin. Mabilis na tumalima ang mga taga-baryo sa kanila at sinundan nila ang aswang hanggang sa kasukalan ng gubat. Doon ay na-corner nila ang aswang na nagbabalak pa itong muling tumakas. Sinalakay nito ang isang residente dahilan upang malubha iyong masugatan. Kaagad namang napaatras ang iba pa dahil sa takot na makita kung paano sumalakay ang aswang. Pero natigil sila nang biglang paluin ni Erwin ng malaking 2x2 ang aswang. Dahilan upang matumba ito sa lupa. Bilisan nyo! Itali ninyo habang mahina pa siya. Kailangan, huwag niya tayong matatakasan pa. Itali natin ang aswang na yan! Leche! Higpitan niyo ang pagkakatali niyo, ha? Sa kanya, para wag na siyang makawala pa! Tama, bilisan nyo. Kailangan madala natin siya sa simbahan. Bilisan nyo mga kasama! Sige! Si Ditoy, malubha ang sugat niya. Kailangan niya rin madala sa ospital. Bakit kayo mga baklang sumama sa akin? Huwag mo na itanong. Basta tutulungan ka namin. Ayaw ka namin papahamak. Sayang gwapo ka pa naman. Pagtulungan na lang natin. Nadali si Mang Ditoy sa pagamutan. Ang iba natin mga kasamahan ang siya magdadala sa aswang sa simbahan. Kayo mga bakla, kayo na magdala sa kanya. Pwede ba? Okay! Nagulantang ang mga residente. Itinali nila ang walang malay na aswang at dinala sa simbahan. Ang sugatang residente naman na sinalakay ng aswang ay dinala kaagad sa paggamutan. Malaki naman ang pasasalamat ng pamilya nito dahil nakaligtas ang lalaki. Samantala, kinabukasan, agad na nagtipon-tipon ang mga tao sa labas ng simbahan upang malaman kung sino ang aswang sa kanilang baryo. Ganun na lamang ang gulat ng lahat nang unti-unting magpalit ng anyo ang aswang sa kanilang harapan. Ay, Diyos ko! Si Matutina ang aswang! Ate, si Tia Matutina ang aswang. Papaanong nangyaring naging aswang si Tia Matutina? Anong ginawa niyo sa akin? Bakit nakatali ako? Pakawalan niyo ako dito! Anong karapatan niyo itali ako dito? Ano ba? Pakawalan niyo ako dito!
Pakloy! Aswang ka? Ikaw ang aswang na pumatay kay Pakloy! Kailangan mong managot sa pagpatay mo kay Pakloy, Matutina! Che! Tumigil ka, bakla ka! Tumahimik kayo! Hindi ako aswang at lalong-lalo hindi ko pinatay si Baklay! Ano ba? Pakawalan niyo ako dito! Kapag hindi niyo ako pinakawalan, malalagot kayong lahat sa akin! Muntik mo na kaming patayin, Tia Matutina! Kayo magkapatid, walang hiya kayo? Pakawalan niyo ako dito! Kung hindi, malalagot kayo sa aman niyo! Sisiguraduhin ko, itatakwil kayo! Hindi mangyayari yan, Matutina. Hindi ko hahayaang mangyari ang mga bagay na gusto mo. Aswang! Ha! Bakla! Pakawalan niyo sabi ko dito! Ano ba? Sabi na hindi ako aswang! Napasigaw si Matutina, ngunit walang tumulong sa kanya. Pinakalma naman ng pare ang mga nagkakagulong tao sa labas ng simbahan. Tumawag na rin sila ng mga opisyal ng barangay upang masolusyonan ang problema. Nakalaunan ay idinulog na rin ng barangay sa mga pulis. Sinampahan ng pamilya ni Pakloy si Matutina ng kaso sa salang pagpatay sa lalaki. Labis ang pagmamakaawa ni Matutina. Napalabasin siya ng kulungan hanggang isang araw. Sinabi ng isang jail guard sa kanya na may taong gustong kumausap sa kanya. Kumusta, Matutina? Oh, Pakito, mahal, Pakito, mabuti naman nandito ka na. Mahal, tulungan mo ako. Wala akong kasalanan, mahal. Pinagbibintangan nila ako ng mga taong yan. Naiinggit kasi sila sa akin, Pakito. Dali na. Hanggang ngayon ba'y nagsisinungaling ka pa rin? Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang lahat, Matutina. Wala ka nang maililihim pa sa akin. Maniwala ka sa akin. Huwag kang magpapadala sa mga chismis ng mga tao sa baryo. Sinisiraan nila ako sa'yo. Gusto nilang maghiwalay tayo. May ebidensya ako. Pinadalan ako ng video ni Erwin noong mga araw at gabi na nakikipag-inuman ka't nakikipagkita ka kay Pakloy. Ano? Hayop na Erwin na yun? Siya pala ang may gawa ng lahat kung bakit mo nalaman ang pangaliwa ko sa'yo. Oo. At nagpapasalamat ako sa pamangkin ko. Dahil sa kanya, nalaman ko ang mga kawalang hiya ang ginagawa mo sa mga anak ko. Ang mga panluloko mo sa akin. At lahat ng kasinungalingan mo. Hindi, Pakito. Parang awa mo na. Asawa mo pa rin ako. Sabi mo sa akin, mahal mo ako. Sabi mo, nadamayan mo ako sa hirap at ginhawa. Pakito, eto naghihirap ako dito sa kulungan. Tulungan mo naman ako makalaya dito. Dito ka nababagay. Ang mga katulad mong sinungaling. Makating babae. Manloloko. Nararapat lang na magdusa ka. Pasalamat ka't mabait pa rin ako sa'yo. Hindi ko tuluyang ipinapatay ka sa mangkukulam. Ginawa ka lang ng aswang. Ano? Ikaw ang dahilan ng pagpangit ang balat ko at ang pagiging aswang ko? Ikaw? Sino pa nga ba ang inaakala mo? Sa tingin mo ba'y palalampasin ko ang lahat ng katarantaduhang ginagawa mo sa pamilya ko? Hayop ka! Walang hiya ka! Papatayin kita Pakito! Kaya ng pamilya mong isusunod ka! Magbabayad ka sa ginawa mong ito sa akin! Yan ay kung makalalabas ka pa rito. Dito ka na magdurusa, Matutina. Hindi ka makalalabas sa kulungan. Hindi! Magbabayad kayo! Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo! Iniwan ni Pakito si Matutina habang nagwawala ang babae sa galit.
May awang nararamdaman kahit paano si Pakito kay Matutina. Pero sa tuwing naaalala niya ang lahat ng kasinungalingan at panluloko nito sa kanya ay natabunan iyon ng galit. Ipinatigil niya ang pangkukulam sa babae pero hindi natigil ang pagkauhaw ni Matutina sa dugo at pagiging hayok sa lalaki. Kaya naman, inilipat ang babae sa mental hospital at doon ito tuluyang nabaliw. Lumipas pa ang mga taon. Nabalitaan na lamang nila namatay na si Matutina dahil sa sakit na cancer.